Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special unlimited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Okay, hello. Kumusta po ang lahat? Okay, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ito na naman po ako, ang inyong lingkod. Ayan, ako po ang inyong makakasama ngayon, AD Rene Aison. Okay, ako po yung Assistant Director for Network Development. At ngayon po, ako po ay proud TokTok trainer. Ayan. So, ito po yung ating bagong assignment ngayon. So, kumusta po mga kababayan? Kumusta po kayo? Kumusta po ang buhay-buhay? Ang bilis ng panahon, tama ba? Ang bilis ng panahon. Bakit? Kasi isipin mo, January 13 na ngayon. Grabe, no? January 13. Kung saan, okay, magising ka isang umaga, February na pala, Valentine's na naman. Maya-maya, March na, maya-maya, naku, grabe. December na naman, tama ba? So, ngayon po, okay, matutunghayan po ninyo isang napakagandang opportunity. Okay, welcome po sa ating mga bagong online franchisees. Welcome po sa ating mga operators, ating mga riders, at welcome po sa ating mga ka-JC. Ayan, mga ka-JC, ka-showmaking, at saka mga ka-TokTok. Welcome po kayo. At sa mga
in-invite po dito ngayon. Ano? Welcome na welcome po kayo. Matutunghayan niyo po ngayon ng isang napakagandang opportunity. Okay? Napakagandang opportunity. Na kung saan, okay, mukhang hindi po ako okay ba? Nakikita ba? Or yung sounds ba? Mukhang sa FBA na gano'n, nakahang. Hindi ko makita sarili ko. Okay ba? So ito na naman po tayo sa ating internet ata. Okay. So check ko lang po ha kung andito na. Mukhang blank. Ano? Paki-check, Miss Yen. Mukhang blank ang aking yung sa Facebook. Pa-check lang po. Okay, Miss Yen. Pa-check lang po sa Facebook yung live kung nakikita na po ako. Nakikita na ba? Hello, Miss Yen. Okay, para makapag-proceed na po tayo sa ating presentation. Okay? So, hello po. Yes, okay na ba? Sa yung ano natin? Ang alin pwede? Yung sounds, everything, tsaka yung Okay light. naman po. Okay naman, nakikita naman. Opo. Okay, sige. So, proceed. Okay, hindi ko kasi makita yung sa live ko para at least nakikita ko yung mga audience natin. Ayan, so sa live, okay, so ito na. So mag-start na po tayo, ladies and gentlemen. Please bear with me. Maigsi lang po yung presentation natin. Ipakita ko lang po yung beauty ng ating negosyo. Okay, so pakita ko lang yung beauty ng ating negosyo. Mag-share po ako ng screen. Okay, so asan na yung screen ko? Hindi ko pa makita. Okay, eto na, yun na. So, share screen and go. So, grabe technology ngayon, di ba? Grabe yung technology ngayon. So, ang bilis. So, ito na po yung ating pag-uusapan ngayon, ladies and gentlemen. Kaya, please sit back and relax at panoorin po natin ang ating napakagandang opportunity. Okay? So, saglit lang. Ayusin ko lang yung aking view. Ayan. There you go. Okay, so again, welcome po sa ating TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Okay, so your TokTok journey starts now. Okay, hindi po langid sa ating kaalaman, ladies and gentlemen, na hanggang ngayon, may COVID pa din. Take note hanggang ngayon po may COVID pa din. Akala nung iba normal na. Ako minsan, nakakalimutan ko magsuot ng mask paglabas ko ng bahay. Naku, may COVID pa pala. Akala natin ngayon normal na kasi parang nasanay na po tayo, ano? Parang nasanay na po tayo sa buhay natin. Correct? Na kung saan nakamas tayo, restricted tayong lumabas, okay? Limited yung galaw natin. At pansinin niyo po, laging may nag-check ng temperature natin. Okay? Ngayon lang natin nalaman na ang temperature natin naglalaro lang ng 36 to 35, mga gano'n, no? Na dati naman hindi natin alam, okay? At napapansin nyo rin, karamihan, na sasanay na rin tayo sa pila. Kapag may pila ngayon, papasok sa establishment, normal na sa atin, hindi na tayo nagagalit. Dati pag may pila, nagagalit tayo. Tama? Okay. At kabi-kabilaan po ang yung mga ambulansya minsan, di ba? At yung mga taong nagsuswab testing. In fact, sa ibang bansa, may mga improvised mga tent sila for swab testing. So dito, ladies and gentlemen, sa Pilipinas, okay, may mga areas na restricted pa rin sa mga taga-dayo or galing ng ibang lugar. Okay? Dahil po pinoprotektahan po nila ang sarili nila sa COVID-19. Pag sinabing pandemic, hindi lang po Pilipinas yan, buong mundo po yan. Okay, sa buong mundo, ang dami pong apektado. Kasi po, sa buong mundo, ang daming nagsasara ng mga negosyo. Okay? So, kasabay po ng pagsara ng mga negosyo, kasabay din po yan ng pagkawala ng mga trabaho. Tama po? Marami po ang negosyong nagsasara at marami po ang mga taong nawawalan ng trabaho at nawawalan ng kabuhayan. So, problema. Tama? Dati, ang buhay normal. Kumikita ka man ng konti, okay lang. Pero ngayon, nawalan ka ng trabaho, siyempre, pati yung kita mong konti, nawawala na.
Correct po ba? So pag nawawala na po yung kita mo na konti, ayan na. Okay? Nararatel na. At ang mangyayari po nun, gobyerno ang ating tinatakbuhan. Tama? So marami na po nagsara at marami pa po ang magsasara. Kasi po hanggang ngayon, hindi pa po tapos ang problema natin sa COVID-19. Wala pa pong vaccine na talagang lumalabas para masabi nating safe nang lumabas. Hanggat wala pang vaccine, hindi pa po safe talaga ang labas. Okay? So, kaya we have to protect ourselves. Okay? Kaya nga po ako, lagi po akong nakamas. At siyempre, lagi ko pong suot yung aking Ninja Iron. So, ngayon po, charge ko lang po siya, kaya hindi ko po siya suot. Okay? Pero dito po yan sa tabi ko. Alright, so lagi ko pong pinoprotektahan ang aking sarili. Isuot ko na nga, full charge na pala siya. Okay? Of course, Ninja Iron. Ayan. So, okay. So, ladies and gentlemen, maraming nagsasara, maraming nawala ng trabaho. At isa po sa mga naapektuhan, ito po yung mga daily wage earners ng mga kamag-anak natin, kakilala natin, kapitbahay natin. Ito po yung mga drivers. At ngayon, yung iba, pumapasada na, pero yung iba, hindi pa rin makapasada. Okay? Kasi restricted pa din. At kukunti pa rin nakakalabas. Yung iba nga po, nag-iba na sila ng trabaho. Okay? So, yun. Now, ladies and gentlemen, isa rin sa na-witness ko po, ito po yung mga libo-libong OFW na nawalan ng trabaho. Ito po yung mga unsung heroes natin na nakaka-contribute po na malaki sa ating economy. Tama po ba? Yes. At baka isa ka ngayon sa mga libo-libong OFW na nawalan ng trabaho. Ako po, witness po ako dyan kasi minamanage po natin yung mga branches natin sa ibang bansa. So, nakikita ko po, nawi-witness ko na ang daming umuuwing mga Pilipino. In fact, dati po nakaka-uwi po ako nung wala pang COVID, almost 3 times, 4 times in a year, o every 3 months umuuwi po ako. So, napansin ko po dati, pag uuwi ako, kapag na-announce na ng lalo na kapag Philippine Airlines na po yan, ladies and gentlemen, we are now entering the Philippine Area of Responsibility. Naku, sigawan ng mga Pilipino, okay? Ng mga sakay. So, sigawan na sila, yay! Mga ganon. At ang malupit pa, palakpakan pa kapag nag-touchdown na. Okay? Pag palakpakan pa ang saya. Pero lately, nung umuwi po ako nung December, umuwi ako Pilipinas, wala na pong ganon. Kasi bakit? Alam nila na talagang wala na silang babalikan kasi nawalan na sila ng trabaho. So, nakakalungkot. So, hindi po masasaya, kundi malungkot po yung ating mga kababayan. Okay? So, since malungkot po sila, okay? Pati na rin ako nalungkot na rin. Kasi po, sa sobrang hirap po nung ating kalagayan ngayon dahil sa pandemic. Okay? So, ayusin ko lang po yung aking yung aking view. Ayan. Okay? So, Now, may mga negosyong nalugi, may mga negosyong lumakas din sa gitna ng pandemya. Take note, may mga negosyong nalugi, nagsara, at may mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya. Okay, ano po ang mga to? Ito po yung mga negosyong involved sa food o food processing or mga pagkain, okay? Or distribution ng food. Ito po yung mga yun, okay? Lumakas po ang mga ito. Production ng food, okay? Lahat. Kasi bakit? Ang tao, maski pa yung pandemic, kakain pa din. Kakain at kakain pa din sila. Correct? At ang malupit po, ito po yung mga nagdi-distribute ng mga pagkain, ang lalong lumakas. Mga supermarkets. Ito po yung huwag na natin banggitin, Pero isa sa mga paborito ko, pinagbibilhan, kasama yung mga bata dati, ito pong Pure Gold. Okay? Ayan. So, naranasan nyo na rin po siguro ang pumila at naranasan nyo rin po maubusan ng bibilhin pagkain. Tama? So, ladies and gentlemen, dati nangyayari yan, pero ngayon nangyayari pa ba? Minsan nangyayari pa rin. Lalo na kung minsan may banta ng lockdown ulit. Tama? Pero yung mga tao, nagpe-prepare na. Kadalasan po, yan po yung nawi-witness natin hanggang ngayon. Okay? So, ladies and gentlemen, maraming humina, maraming nawala. Naranasan nyo na rin po siguro ang pumila, kagaya po naranasan nyo rin yung pinapakita ko sa inyo. Ano pa? Ito pong negosyo about health. Lumakas din po yung mga yan. Okay? So, yung mga food supplements, anything that will boost our immune system, talagang lumakas sila. Naubusan po. Okay? At ito pong mga negosyo na to na nagdi-distribute ng mga about health, about
sa ating pagpapalakas ng ating immune system ay lumakas po. Ano po yung mga yan? Ito po yung mga drugstore. At ang mga drugstore, lalo silang lumakas nung panahon ng pandemya maliban sa mga binibenta nilang gamot. Why? Kasi yung mga drugstore pala, okay, parang napaghandaan na nila na pati mga groceries, meron na sila. Nakuha nyo? Napansin nyo dati before pandemic, bakit kaya ang drugstore ngayon meron ng groceries? May shampoo, may personal care, may mga pagkain na rin, correct? Now, ewan ko bakit gano'n. So, natsyempuhan nila na lalo silang lumakas. Mga drugstores, maliban po sa mga groceries, pinipilahan din po yan. Okay? Pinipilahan din po yan. Now, ito pa ang isa sa mga pinakamagandang negosyo na nakita namin na lumakas sa panahon ng pandemic. In fact, nung lumilibot po ako sa iba't ibang bansa, pumupunta po ako sa mga branches natin, ang nangyari po, okay, na witness ko doon, wala pang pandemic, malakas na itong mga delivery services na to. Kasi bakit? Sa maunlad na bansa, busy yung mga tao, so wala na silang pinapadeliver na lang nila. Totoo, pinapadeliver na lang nila mga pangangailangan nila para di na sila kailangan lumabas pa or busy sila, so idadating na lang sa kanila yung mga kailangan nila. So totoo po yan. Now, ang delivery service, lalo po siyang lumakas nung dumating ang pandemic. Why? Kasi po, itong mga pagkain na sinabi ko, itong mga groceries na sinabi ko, itong mga supermarket na sinabi ko, itong mga drugstore na sinabi ko, itong mga food supplements na mga to, hindi po aabot yan sa mga kliyente nila kung walang magdadala sa kanila, lalo na sa panahon ng pandemic. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, in demand itong delivery service. It's because hindi nga po makalabas ang mga tao, restricted ang mga tao. Kaya ito lang po ang mga pinapayagang bumiyahe hanggang sa ngayon. Okay? May mga lugar na ito pinapayagan silang bumiyahe. Kasi bakit? Pagkain po ang dala nila. Kasi bakit? Services po ang dala nila. Okay? So, pinapayagan po sila makalpas sa mga checkpoint. Pag ganyan po yung mga nakikita nila. Okay? So, kasi nakakatulong po yung mga yan. So, take note malakas na ito dati, lalo pang lumakas. Kasi bakit? Kasi dapat umabot sa kliyente yung mga produkto. Para umabot yan dahil restricted, kailangan nila delivery service. Okay? Now, lahat halos po kasi napansin nyo, pinapadeliver na. Napansin nyo po ba? Pinapadeliver na. In fact, dito, nung last December, nung Christmas and New Year, okay, yung handa namin, pinadeliver lang namin. Hindi na kami nagluto. Meron naman available naman Bakit ka pa magpapakapagod? Tama? Bakit ka pa magpapakapagod mag-prepare, magluto? Itawag mo lang yan o ipabook mo lang yan, i-deliver na nila. Ang sarap, di ba? Ang sarap pa. Ang sarap ng buhay mo, ang sarap ng pagkain. Kasi bakit? Talaga yung recipe, yun na yun mismo. Okay? Hindi lang yung ikaw ang magluto. Tama? So, napaka-convenient po ng ginagawa at na-experience natin. Okay? So, halos lahat pinapadeliver na po. Totoo yan. Okay? Basta pagkain, ipadeliver na yan. Tama? Basta pagkain, ipadeliver na talaga yan. Okay? Ito po. Groceries. Tama? Ayan. Mga palengke. Ayan. So, even po yung mga restaurant talagang pinapadeliver po yan. Even yung paborito mong tsaa, paborito mong kape. Nako, pinapadeliver na po yan. So, na-experience nyo na po ba yan? Kayo po ba naka-experience naman ganyan na nagpa-deliver? I believe naka-experience ka na. Kung ikaw, hindi ka pa naka-experience ito, I tell you, ladies and gentlemen, one day, may experience mo po ito. Okay? Siguro naman sa isang pamilya, nag-experience na sila magpa-deliver. Correct? At lalo pong lumalakas ang negosyong ito dahil po sa pandemic na to. Okay? Now, ano pa? Kahit pinapadeliver, even sapatos. Dati, ito malupit. Dati yung sapatos, sabi nila, naku, bakit ka pabibili ng sapatos pandemic? Sa totoo lang po, walang pandemic sa pambili. Tama? Mas lalo nga silang na-update ngayon kasi bakit? Mas nakakapili sila ng sapatos na gusto nila. Mga gadgets, okay, lalo na ngayon, yung mga cellphone, everything, TV, kailangan na nila, lalo na yung ginagamit ng mga bata ngayon, pinapadeliver na lang. Like yung ginagamit na sa online class, yes, dinideliver na lang yan. Kasi bawal na sila mag-shopping, bawal silang dalhin So, pinapadeliver na lang talaga yan. At ang malupit, mga documents na dating dinadala mo, mamasahe ka lang. Pero ngayon, di ka na mamasahe. Naku, ipa-pick up mo na lang yan. Tama? Ipa-deliver na lang yan. At ang malupit pa, pati pa po mga halaman na dating hindi pinapansin. Ngayon, nung nag-pandemic, walang magawa ang tao kundi kalikutin ang mga
halaman. Okay? Kasi sawa na silang kumalikot ng kanilang bahay. So, halaman naman ang inaano nila, ang inaalagaan po nila at ginagambol-gambol nila. Okay? So, anyway, ito po pala mga halaman, take note ang mamahal pala niyan. Ang mamahal pala ng mga halaman na yan, sa totoo lang. Ano? Dati natin di pinapansin na hinihingi lang sa kapitbahay, ngayon hindi na hinihingi. Binibenta na po yan. At take note, pinapa-deliver na po ang mga halaman. Okay? Now, delivery service ang kailangan po sa panahon na to. Tama ba? At ito ang napapanahong negosyo. Kaya nga po sa ngayon, ladies and gentlemen, ito po yung number 1. Take note ito po yung number 1 na negosyo sa panahon ngayon. Kaya may pandemic o wala, take note, hindi po mawawala ang delivery service. Kasi nasanay na tayo. Nasanay na tayo magpa-deliver. Lalo na sigurado ko pag may nag-birthday sa inyo, hindi ka na magluluto, magpapa-deliver ka na lang. Sigurado pang masarap. Tama? Yes. Okay? Sigurado ko pag may mga anniversaries, pag may mga birthdays, ayan. So, nako, binyag, even siguro kasal, baka ipa-deliver na lang. Tama? So, hindi ka na magluluto, i-deliver na lang yan. Sa susunod, i-deliver na lang din ang gusto mo. Okay? Baka pati girlfriend mo, ipa-deliver na lang din o kaya misis mo. Tama? Joke lang po. Okay, anyway, ladies and gentlemen, how much does a traditional delivery service operator earn? So magkano naman kinikita dyan? Okay? Magkano naman kinikita dyan? Yan ang napapanahong negosyo, pero magkano kinikita dyan? Alam niyo po, malaki po kinikita ng mga delivery service operator. Okay, ito po. Okay? Imagine nyo, pwede siyang kumita ng 1.8 million pesos per month. Take note, 1.8 million pesos per month. Ito po yung sample computation natin. So, kunyari, meron kang 100 na riders. Okay? 150 delivery fee per transaction lang. So, ito po yung isa sa mga regular fee, 150 pesos. So, i-multiply mo lang yan ng 20 deliveries per day. Tapos, i-multiply mo yung 20%. Take note, 20% po ang kinikita ng traditional delivery operator. Okay? 20%. So, in a day, pwede po siyang kumita ng 60,000 pesos. Okay? 100 riders, 150 delivery fee, 20 deliveries per rider lang. Pwede siyang kumita ng 60,000 pesos. Okay? So, malaki po yan. Kung i-multiply mo po yan ng 30 days, 1.8 million pesos po yan. Ang laking kita, di ba? Ang sarap, di ba? So, i-multiply mo po yan in a year, magkano ng kita nila. Kaya nga po, napakagandang negosyo nito. Pero, take note bakit napakagandang negosyo, pero bakit kokonti lang ang nagtatayo nito or gumagawa nito? Alamin po natin. So, why is it difficult to set up an own delivery service company? Bakit po mahirap mag-set up nito? Okay? Dahil marami po ang kailangan mong gawin. Okay? Lalo na po, ito po yung mga ipapakita natin. Basic po ito. Kailangan mo po ng app or software. Okay? Magpapadevelop po kayo ng software. Okay? Para po sa inyong delivery service. So, yun po yung aandar at magpapaikot sa mga riders. So, kailangan po ng software. Okay? At kailangan din po ng system maintenance. Okay? So, minimum po yan, 15 million. Take note, software mo, 50 million. Okay? Ang iyong maintenance o system maintenance annually, approximately 15 million naman. So, napakalaki, no? And not to mention, yung office. Kailangan mo ng office dito. At kailangan mo po ng staff. Okay? Hindi lang, madami po ang kailangan mo dyan. Mag-set up ka. Okay? So, kailangan nyo po ng rentan na building o kaya kailangan nyo po ng magpatayo sa inyo. Kailangan nyo ng mga business permit. Marami po ang operational expenses po nito. Kaya nga yung iba, sumusuko na. Okay? I-imaginein pa lang nila ang magtayo. Maganda ang kitaan pero ang hirap itayo niyan. Kaya yung iba, it took them 2 to 3 years to set up ng traditional delivery service na ganito. So, ang tagal. Okay? At dapat may willing ka pang malugi or willing ka pang mag-take ng risk. May pagkalugi din po ito. Okay? Now, ladies and gentlemen, ang hirap po pala. Kaya po pala ko konti nakakagawa. Tama? Now, gusto mo ba ng ganitong negosyo? Ito, gusto mo ba ng ganitong negosyo pero wala kang milyon? Di ba napakagandang tanong yan? Wala kang millions pero gusto mo ng ganitong negosyo kasi gusto mo yung kitaan. Okay? Napakaganda. May paraan ba? Okay? May paraan ba para magkaroon ka ng mga ganitong tumatakbo na negosyo mo? Gusto mo ba
Okay, ganda, di ba? So, nag-uunahan sila. So, ladies and gentlemen, may good news po kami sa inyo. Okay? Instead of spending millions, you can now have your own delivery service business for only, take note for only 288,888. All in na po. Yung mga nabanggit, nandun na lahat. Yung software, yung maintenance, saka yung tao, nandun na. Okay? All in na yan. So, matuwa ka na at magsaya ka na. Okay? But wait, there's more. Okay? Introducing, ladies and gentlemen, ang TokTok. Okay? Ito po yung bagong-bagong TokTok online franchise natin. Okay? Pwede po kayong maging operator po ito. Online franchise operator. Kikita rin po kayo gaya ng kinikita ng na-discuss natin kanina. Napakahirap na i-set up. Pero ito, ready-made na, all-in na, nandito na. Okay? So, ito po yung pinakabago at pinakauna, online franchise operator delivery service. Take note online franchise operator delivery service. Online po ito. So, maski nasa bahay ka lang pala, pwede kang kumita. Okay? Mas hindi kayo nagkikita-kita, pwede kang kumita. Yun po ang kagandahan ng online. Maski hindi kayo magkita, pwede kang kumita. Dati, pag di kayo nagkita-kita, hindi ka nagkikita. Pero ngayon, dahil online na, maski hindi kayo nagkikita, pwede na kayong kumita. Okay, so, eto po, introducing our TokTok brand ambassador. Okay, so ginastusan pa po yan ng company. Imagine po, si Mr. Alden Richard at si Maine Mendoza. Si Miss Maine Mendoza, ladies and gentlemen, kung hindi niyo po kilala ang dalawang ito, hindi po kayo Pilipino. Kasi bakit? Karamihan po ng mga Pilipino, kilala sila. Tama ba? Yes, at sensational love team po ang tawag sa kanila, di ba? So ito na, ladies and gentlemen, kung ikaw Pilipino, sigurado ko, maski nasa abroad ka pa, kilala mo ang dalawang ito. Aldab, di ba? Yung ganon-ganon, di ba? Anyway, sabi nila, kahawig ko daw po si Alden. Okay? So, hindi po ako naniniwala. Pero naniwala na rin po ako ng konti. Kasi bakit? Parehas po kami ng t-shirt. Di kawig ko na siya. Okay. Anyway, ang founder po ng TokTok, ito po. Okay? Ito pong dalawang napakabata at napakabait na mga may-ari. Ito po si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, and si Boss Carlito Macadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po ang people behind this company. And take note, hindi lang po ito yung kumpanya nila, ang dami po nilang successful na business na. Okay? So, isa lang po ito sa project nila ngayong panahon ng pandemic, itong TokTok. Okay? Ang TokTok, hinango po yan sa isang motor, okay? Tricycle or motor na pampasada doon sa Thailand. Ayan. Okay? So, kinuha po nila yung pangalan na yan. Para may recall, okay? TokTok. Kumakatok. Di ba? Nagra-rhyme pa, tok-tok, kumakatok sa inyong pintuan. Okay, so instead of millions, sabi ko nga kanina, you can now operate your own tok-tok delivery service by being a franchise operator for only 288,888. Okay? So, okay na po ba yan? Napakaliit na, hindi mo na kailangan ng millions, pero all-in na, set up na siya. Okay? Now, wait, there's more. Hindi nyo po kailangan pala. Okay? Dahil meron po tayong limited special promo package, price of 58,888, all-in na po. So, hindi na po kayo magbabayad ng 288,000, kundi 58,888 na po. Ano po ang inclusions nito? Ito po, meron po kayong TokTok personal delivery link and referral code. Sa yan, ibibigay po yan sa inyo ng TokTok. At meron po kayong sariling portal, okay? Or meron kayong sariling account, sa online para ma-monitor po nyo ang inyong negosyo. And then meron po kayong full technical support and online franchise operator training. Ibibigay po yan sa inyo. And then meron kayong customer service assistance. Okay? Now, Monday to Friday po yan. Monday to Saturday po yan. 8 a.m. to 6 p.m. po. Ayan. So meron din po kayong email na pwedeng papag-emailan sa inyong mga concerns sa help@toktok.ph at saka hello@toktok.ph. So yun po inclusions ng 58,888 po na ang presyo po dapat niyan ay millions or 288,000. Tama? But wait, there's more, ladies and gentlemen. Hindi mo kailangan maglabas ng milyon, hindi mo kailangan maglabas ng 288,000, hindi mo kailangan maglabas ng 58,888. Ngayon po, dahil holiday pa, malamig pa, feeling holiday pa ang mga may-ari, ladies and gentlemen, a package of 16,888, TokTok ka na. Di ba? TokTok online franchise ka na.
Okay? So, at pwede ka pang maging TokTok online franchise operator. Plus, ladies and gentlemen, okay, ang kasama mo magpo-promote sina Alden Richards and Maine Mendoza kasi sila ito ating brand ambassador. At additional po, okay, meron po tayong Show My King, okay, Boy Bondat, Potato King, Siopaw the King, Mang Box, Ninja Ion, Noodle House, and Copper Mas, saka Burger Factory na kasama. All in na po. Okay, kasama po yan sa iyong negosyo na pwede mo ring pagkakitaan. Maliban sa TokTok, eto na, meron ka ng delivery service, meron ka pang i-deliver. Eto na, di ba? Meron ka pang i-deliver na pagkain kasi po, lumakas po pagkain ngayon, tama ba? Ito po yung hinahanap talaga ng mga tao. So, may pagkain na, may magdi-deliver pa ng mga pagkain na yan. So, napakaganda ng negosyo, di ba? All in na po yan. Ito, limited time offer po ito kasi ito po yung available now. Now, sa mga susunod na araw, pwedeng TokTok, 16,888, TokTok franchise ka lang, pero hindi ka kasama sa Show My King. Pero ngayon, since napakabait po ng mga may-ari, si negosyo po din nila yan, sinapa po nilang lahat. So, buong buo, sa halagang 16,888 lang po yan. Okay? So, limited time promo po ito, yung package na to. Kasi anytime pwede po yan tumaas. Okay? So, in fact, ito po, okay, so hanggang January 18, 2021 po yung promo natin. Okay? So, na-extend po yan. All in na po yan. Alright? So, ito po yung kabuuan ng package na makukuha po ninyo. Kaya, grab nyo po yung opportunity sa mga nakikinig po, sa mga bago dito. Grab nyo na po yung opportunity kasi napakababa po nito. Actually, yung amount po nung lahat ng package na to, yung Show My King, Mang Box, TokTok, Boy Bondat, Potato King, Burger Factory, Siopaw the King, etc., ladies and gentlemen. 16,888 lang po. Usually po yan, mga 5.3 million po ang lahat ng yan. Okay? Na mga online franchise. Okay? Now, ladies and gentlemen, paano kakikita, okay, being a TokTok online franchise delivery, sa ating online TokTok franchise delivery service, paano kakikita kapag naging online franchise ka na, bumili ka ng 16,888, pwede kang pong kumita ng 3%, 7%, or 80%. Depende po kung ano yung gusto mong gawin sa tatlong ito. Okay? Again, pwede po kayong kumita sa tatlong paraan, being online franchisee. Okay? So, 3%, 7%, or 80%. Okay? So, mamili po kayo dyan. Alin ang gusto niyo dyan? Yung pogi, guwapo, o mas guwapo. Okay? So, after purchasing your TokTok online franchise delivery service package, okay, kailangan lang i-register po sa system natin para ma-activate po yung account nyo. So, ang mag-register po niyan yung sponsor nyo. Okay? Yung sponsor nyo. So, bibigyan po kayo ng ID number, activation number, and PIN number. So, yan po ang gagamitin para ma-activate po kayo sa online natin. Okay? So, magkakaroon po kayo ng account sa JC. So, nang mangyari po niyan, pag meron na po kayong ID, meron po kayo yung franchise ID number po ninyo, okay? Kailangan nyo po, okay, pumunta sa ating website para at least ma-register nyo po yung inyong account na yan para sa pagiging operator naman. Okay? So, anyway, ang gawin mo lang po, okay, pakinggan mo lang po ito, paano ka kikita ng 3% na lifetime sa iyong biniling package. So, all you have to do is this. You post, we deliver, you earn. Yan po ang sabi ni Maine Mendoza. You post, i-post mo lang sa social media, okay? Ang negosyong ito, we deliver, and then you earn. Ano po yung ipopost mo? Ang ipopost mo po para kumita kayo ng 3% is yung personal delivery link. Take note personal delivery link mo po or yung referral code mo ang ipopost mo. So every time po na ginagamit po nila ang ating delivery service, gamit po yung delivery link mo o yung personal referral code mo, ladies and gentlemen, you're going to earn 3% sa mga successful deliveries po nila. Okay? Take note 3%. Okay? 3% ng delivery charges delivery nila, yung fees, delivery fees, okay, sa mga successful na delivery. So, share mo lang yung personal delivery link mo at saka yung referral code. So, ano po yung personal delivery link? Ganito po gumawa ng personal delivery link. Okay? Kapag ikaw meron ng ID number, pwede po yung alphanumeric or numeric lamang. Ang gawin mo lang, i-type mo lang yung www.toktok.ph, okay,
delivery/ID number. So pag ginawa mo po yan po yung pinaka-i-share mo ng deliver link. At every time i-click ng mga kliyente mo yan, nakakilala mo at nagpa-deliver sila, may 3% ka sa delivery fees na successful. Okay? Para malaman mo na tama naman po ang iyong deliver link, ang kailangan mo pong gawin, i-click mo po mismo, ikaw mismo, i-click mo yung deliver link mo. Pag nakita mo ang pangalan mo dyan na welcome to Rene Aison deliver link, nakita mo yon, congratulations. Tama po yung deliver link mo. Okay? At nandun po yung ID number mo. Okay? So, ayan. So, yun po yung paggawa ng deliver link. So, every time po, i-click nila yan, magpa-deliver sila, may 3% ka. Alright? So, ito po yung gagawin nila. Okay? So, kapag ikaw naman, may kakilala ka, brasuhin mo na. O sabihin mo, pre, i-download mo yung app ng TokTok kung gusto mong may magpa-deliver. I-download mo yung app ng TokTok. Pag dinownload po nila yung app ng TokTok at nilagay nila yung referral code mo, okay? Ang referral code mo, ito po yung ID number mo. Pwede po yung alphanumeric or numeric lamang. Ibig sabihin alphanumeric, meron siyang combination of letters and numbers. Pero kung wala, number lang, pwede rin po yun. Possible din po yun. Basta mailagay nila yung referral code mo. At every time gamitin nila yung app na yan, na dinownload nila sa cellphone nila, every time gamitin po nila yan at magpa-deliver po sila, congratulations. Lifetime po yan na nandyan na sa kanila. Okay? At lifetime po habang nagpapa-deliver sila, at successful po yung delivery nila, congratulations, may 3% ka. Imagine mo, nasa bahay ka lang, pwede ka palang kumita sa mga deliveries po nila. Ang ganda, di ba? Pwede kang kumita. Maski gising ka, tulog ka, o naman ang ginagawa mo, nagtatrabaho ka, o nang pinagkakaabalahan mo, may 3% ka sa mga pinapa-deliver nila. Napakaganda po, di ba? Yes, yan po yung kitaan natin. Yan po yung opportunity na pwede natin pakinabangan ngayon. Okay, maski pandemic. Okay, now, sample computation, napakaliit naman po ata ng 3%. Opo, maliit po ang 3%. Okay, kung isa lang pinag-usapan nating deliveries, tama? Now, kunyari, meron kang 200 booking per day, talagang kinarir mo to. Okay, so average delivery fee ay 150 na lang. Multiply mo ng 30 days yan, times 3%. So, kikita po kayo at least 27,000 pesos per month. Additional income. Pwede na po? Additional income. Galing po sa 3%, 3%, 3%. Alam niyo po, parang yung nagpipisball. Yung nagpipisball, akala niyo hindi kumikita yung nagpipisball. Kumikita po yung mga yan. Kasi akala mo, maliit lang yung kinikita sa bawat fishball. Sa dami ng mga nagpipisball, tumutusok. Tama ba? Doon po lumalaki. Okay? So, barya-barya, pero pag pinagsama, malaking pera. Okay? Parang ganun yun. Okay, so ladies and gentlemen, sabihin naman natin, masyado naman yung computation mo. Sabihin natin kalahati lang. Kalahati ng 27,000. Pwede na. Additional income mo per month. Pwede na, di ba? Kalahati lang. Pwede, di ba? Pwede. So, ladies and gentlemen, paano naman maging franchise operator? Okay? TokTok online franchise operator. So, kanina, online franchisee. Ngayon, okay, TokTok online franchise operator. So, ito po yung kikita ka ng 7%. Okay? So, all you have to do again is you post, we deliver, you earn. Alright. So, paano po ito? Nako, napakasimple po. For you to earn 7%, okay, sa lahat ng mga delivery, successful deliveries ng mga riders mo, dito po, kukuha po kayo ng rider dito. Ito po yung steps. Okay? So, pwede po kayo ma-approve within 24 hours. 24 hours. Okay? Sa 6 easy steps po. So, ito po yung una. Step 1, punta po kayo sa toktok.ph. Okay? Na website. Open nyo po yun at makikita nyo po, okay, si Maine Mendoza at saka si Alden Richard. We welcome po kayo doon. Sa uluhang bahagi ni Maine Mendoza, i-click nyo po yung may 3 dash na gano'n. Okay? Tuldok at saka dash. Click nyo po yun at lalabas po doon, be a TokTok operator. Okay? Meron doon, be a TokTok rider. Click nyo po, be a TokTok operator. And then, step 3, mag-sign up lang po kayo. At ibigay nyo lang po yung mga requirements. Okay? Ilagay nyo lang mga requirements. And then, step 4, attend lang po kayo ng formal TokTok operator franchise training. Mamili po kayo sa mga oras na to. Alas 10, alauna, at alas 4. Every day po yan, Monday to Saturday. Wala pong Sunday. Walang Sunday. Monday to Saturday po. Okay po? So, 3 po pagpipilian nyo. So, kung
Hindi ka maaga magising, sa 1 o'clock ka. Kung busy ka 1 o'clock, sa 4 p.m. ka. Okay? So yan po. Panglima. Okay? Panglima. Ibibigay po namin yung link sa inyo at may poster po yan. Panglima, pag-approve mo, congratulations, TokTok franchise operator ka na. Okay? Now, pag na-approve ka na, may marireceive kang email. Pag may na-receive kang email, doon mo makikita, naka-attach po doon yung iyong username and password. Pati yung portal na papasukan mo, naka-attach po doon. Okay? Now, pang-6, okay? Operate and start recruiting your riders and earn from home. Yan po yung pang-anim. Okay? So, ito po yun. Pinasimplified po natin sa isang poster. Okay? 6 easy steps. In just 24 hours, pwede po ay ma-approve as operator. Okay? Kung tama po ang ginagawa po ninyo. Okay? So, yun. Now, pag nakuha nyo po yung credentials nyo, nakuha nyo po sa email, okay? Punta po kayo sa www.toktok.ph/operator and then isupply nyo po yung username and password nyo doon. Makakapasok po kayo sa inyong portal. Ito po yun. Pag-click nyo po nito, okay, ng ating website, okay, dito po kayo dadalhin yan. Okay? So, lagay nyo po yung username nyo and password. Okay? And then click sign in. Okay? Now, pwede na kayo ngayon. Okay? Pwede na po kayo ngayon maghanap ng 100 riders. Magpa-apply na po kayo. Okay? And then, 2 things to do. Okay? Mag-recruit na kayo ng mga TokTok riders po ninyo. Okay? Maximum of 100 riders per account. Alright? So, tap upload. Ito po yung, ito po yung mag-load po kayo ng 5,000 minimum tap upload. Okay? At para may magamit na po kayo sa mga riders nyo para ma-transfer nyo na po yung load sa kanila para makapag-receive na po sila ng mga bookings. Okay? So, ang pag-tap upload po, pag napunta po kayo sa inyong login, sa inyong account, sa portal po ninyo, click nyo po yung transactions, tapos makikita nyo po yung tap upload. And then, magbayad po kayo through GCash, JC Wallet, through bank, pwede po yan, credit card or debit card. Okay, so yan po yung mga choices po ninyo. Pwede naman over the counter pero tatagal po yan pag over the counter, at least mga 24 hours pa yun. Pero kung gusto yung real time, in 20 minutes nandyan na, JC Wallet ang gamitin nyo. Or yun pong gamitin nyo po yung GCash or gamitin nyo po yung debit card or credit card. Okay po? Ayan. So, kapag may load ka na, loadan mo na ang iyong mga riders. Kapag may load na yung mga riders, makakatanggap na po sila ng mga bookings at makakabiyahe na po sila. At start na po kayong parehas kumita ng rider at yung operator. Okay? Now, magkano naman po ang kinikita ng isang online franchise operator dito po sa TokTok? Ito po. How TokTok operator earn. So ito po, operator income formula. Ito po yung 7% income formula mo. Okay? Kung paano mo po i-compute yan. Ito po, di ba nag-top up ka ng 5,000. So yung 5,000, i-divide mo lang po yan ng 20%, i-multiply mo ng 7%. So, ang dadating po sa iyo na load, 6,750 total load wallet. So, yung load wallet po na to, dito, advance na nakuha mo na yung 7% mo. Tama? Advance mo nang nakuha 7% mo. Yan po yung formula. Okay? So, paano po kunin? So, yung 5,000, i-divide mo po ng 0.2, which is 20%, multiplied by 0.07, which is 7%. So, therefore, okay, ang amount po niyan is 1,750. So, yung 1,750 na 7% mo, ay idadagdag po yan dun sa iyong 5,000. So, 6,750, yan po yung makukuha mong load wallet. So, ganyan po kumita yung operator. So, paano magiging pera yan? Ang gagawin mo, yung load na yan, na 6,750, i-load mo sa yung rider, at kapag yung rider, humingi siya ng load, pabayad mo muna sa kanya. Sabi mo, bayad muna before kita loadan para makabiyahe ka na. So, kunyari, minimum load po kasi is 500. So, pag binigay niya yung 500 through GCash, so paano man niya babayaran, edi send mo yung load sa kanya. So, yung pera na to, na 6,750, nagiging cash na siya ulit sa'yo.
So pag naging cash na siya, yun na, doon mo na makikita yung kita mo. Okay? Ayan. So, ito po, operator information, additional information lang po as a review. Meron po kayong 100 riders na pwedeng magiging under po sa inyo. Maximum po yan. And then po, ang contract nyo po is renewable annually, okay, o yearly. Tapos pwede pa rin kayong kumita, maliban po sa 7%, pwede pa rin po kayong kumita ng 3% sa mga personal delivery links nyo and referral code. And then, okay, as of now, Metro Manila lang po muna ang areas natin ng deliveries. Okay? And meron po kayong monthly royalty fee. Okay? Na automatic kung madideduct yan, monthly royalty fee na 5%. So, ibig sabihin, kunyari, kumita po kayo ng 10,000. Okay? Sabihin natin kumita ka ng 10,000 para mas madali pong i-compute. Kung kumita ka ng 10,000, magkano yung royalty fee mo? Okay? So, 5% lang po ng 10,000, which is 500 pesos. Kung kumita ka ng 100,000 in a month, so 5% lang po 100,000, magkano? 5,000 lang po. So napakaliit po compared doon sa kikitain mo. Pero ang good news niyan, waive po yan muna ang royalty fee hanggang June 30. So July na po kayo mag-start ng inyong royalty fee magbayad. Okay po? So yan po yung information. Now, paano naman po maging tok-tok rider? Okay, paano po maging rider? Napakadali po niyan. Kailangan lang po isend sa inyo ng operator nyo yung kanyang rider's application link. Kapag ikaw yung rider, sinend sa iyo yan, ikiklik mo po yan at papasok ka na kaagad dun sa application. Okay, so i-complete mo lang po yung application or registration form, lahat ng requirements ilagay nyo. Huwag po kayong maglalagay ng video, huwag po kayong maglalagay ng malaking, malaking picture, okay, sobrang laki, okay, kaya po nag-error yan minsan. Okay, so anyway, dito po yan makikita sa dashboard. Okay, sa dashboard ng operator. I-copy nyo lang po yung rider's application link. Yan po yung isend po ninyo. Okay? Ayan. Dito po, ito po yung registration na sinasabi ko sa inyo. Okay, registration form. I-supply po nyo yung kailangan dyan. I-upload nyo yung kailangan dyan. Ang importante po dito, yung rider, professional driver's license ang kailangan. Okay? Tapos ORCR, kaya nakapangalan dapat sa kanya. Now, latest NBI clearance. Now, anyway, pag-usapan na rin po natin dito, no? Professional driver's license and ORCR, kailangan po, nakapangalan po sa rider. Okay? Yung driver's license dapat po professional. Latest NBI clearance, kailangan po yan. Okay? For your protection, for our protection. And then, so, once TokTok online franchise operator ka na, okay, kailangan mong aprubahan, take note ikaw po ang nag-a-approve sa application ng iyong mga rider. Huwag mo pong antayin si TokTok. Ikaw po as operator ang nakakaalam o nakakilala sa mga nag-a-apply po sa iyo. Okay? Kung hindi mo makilala yan, i-check niyo po yung mga requirements. Maging strict po kayo doon. Okay? Now, click mo lang po yung operator accounts mo. Okay? And then, tignan niyo po yung TokTok Rider sub-menu at lalabas po ito. Makikita mo doon. And then, click niyo po yung view or iusog niyo po ng ganon para makita niyo po kung ipapas mo siya or i-active mo siya. Okay? Ayan. So, or iba-block mo siya or ipa-pending mo siya. Depende po yan sa iyo. Kung may kulang siya, i-pending mo muna. Okay? So, yan po yung kung paano magpasa ng isang rider. So, kayo po, operator, ang magpapasa or mag-a-approve ng inyong mga riders. Okay? Pag approve na yan, active na yan, now, pwede mo na siyang loadan. Alright? Makaka-receive po kasi siya ng congratulatory text. So, pag tama po yung kanyang number na nilagay. Pag mali po yung number, di siya makaka-receive. So, dapat po, check nyo po na tama yung nilalagay nila. And, pag i-require nyo po siya mag-attend ng riders training para po alam niya ang gagawin niya. Yung iba po kasi, hindi nila alam ang gagawin nila kasi hindi sila nag-attend ng training. Okay? Oo, kasi pag kayo po, hindi po pina-attend ng training yung riders, kayo rin po problema niyan. Kasi bakit? Baka hindi niya alam kung paano mag-accept ng booking. Baka hindi niya alam kung paano mag-cancel ng booking. Baka hindi niya alam kung paano i-navigate yung kanyang portal. So, dapat po, pa-attending niyo po sila. Or samahan niyo na. Okay? Na temporarily, sa Metro Manila po muna tayo. Pero in a few days, okay, baka mag-expand na po tayo sa karating pook ng Metro Manila. Okay? Ayan po. So, ang rider, pwede siyang kumita ng 80%. Outright po yan sa
kanyang delivery fee. 80% po yan. Okay? 80%. So paano po kikita ang isang tok-tok rider? In fact, pwede siyang kumita ng 1,500 pesos per day. Depende po yan. Ano po yung formula? Ito po yung formula. Diba, yung 500 na minimum load na ilo-load niya, i-divide mo po ng 20% multiplied by 80%. So yun yung rider's income. Ibig sabihin, ito po yung given, ibig sabihin, sa 500 pesos po, pwede siyang kumita ng 2,000. Take note sa 500 peso load, pwede siyang kumita ng 2,000. Kasi po, 20% lang po ang nababawas dun sa kanyang load kapag siya ay bumabiyahe. Okay? So, depende po sa amount ng biyahe niya. Parang ganito. Okay? So, compute natin. 500 peso load wallet, okay, na binigay mo sa rider mo. Okay? Kikita siya ng 2,000. So, yung 2,000 na to, okay, i-minus yung 500 na pinaload niya, doon yung po makikita yung kita niya na 1,500 pesos. So, kung sapat na sa kanya yung 1,500, titigil na yan. Bukas naman. Magpapaload na naman siya bukas. Okay? Yan po ang kita ng isang rider. So, ayan. So, depende po kung kailan niya kung gaano kalaki ang pangangailangan niya at gusto niya pang kumita ng mas malaki. So, yan po yung formula natin. Okay? Now, dito po, being online franchisee, pag bumili ka ng ating Tok-Tok package, ladies and gentlemen, pwede po kayo kumita ng 3%, 7%, at 80%. Depende po kung ano. Kung gusto yung gawin lahat yan, pwede ka naman maging online franchisee, pwede kang maging Tok-Tok franchise operator at the same time, or pwede kang maging Tok-Tok rider at the same time. So, pwedeng gawin yung tatlo na yan. So, okay. So, now, okay, since register ka na at operator, attend ka na ng operator technical training. Okay? So, ladies and gentlemen, ang makakatulong mo dito, kami nila Alden Richard. Hindi pa. Kami po nila Alden Richard saka Maine Mendoza. So, ito po, pati po yung mga posters na gagamitin po ninyo ay pinoprovide po ng company. Alright? So, ladies and gentlemen, ang ating orientation po, okay, ginaganap po natin yan Monday to Saturday, 7 p.m. po. Kagaya po yung inatinad nyo po ngayon. Kung hindi nyo po alam may paliwanag ang negosyo, okay, add nyo lang po siya sa ating online franchise group para mapanood niyo po ang ating orientation every day. So pag may mga prospect po kayo. Okay? So, ayan po. Now, mamaya po, meron po tayong Tok-Tok operators training preview. Okay? 8:30 po yan. Take note hindi na po 9 o'clock, kundi 8:30 na po. Ang link po is the same link nung 9 o'clock kahapon. 8:30 na po ang ating magiging training mamaya. Okay? Yung training preview po natin. 8:30 na po. Okay? So, maraming salamat po. Mag-entertain na po ako ngayon ng mga questions. Kung may mga questions po yung ating audience, okay, sa ating FB Live. Nung last time po, kahapon po, late na dumating yung mga questions kaya hindi ko na nabasa. So ngayon, pwede po kayong mag-ask ng questions. Aantayin ko po kasi may delay po kasi yung ating Facebook, di ba? May delay po kasi. So, ayan. So, pwede na po kayong mag-ask ng question. Ayun, biglang dumami ang ating audience nung nag-ask na ng question at nung natapos na. Okay? Okay, thank you for watching, Ma'am Rose. Okay? Thank you for watching, Sir Angelo Isip, Queenie Rose Espinosa, Lala Lopez Alonde, thank you po. Salvador Muling Bayan, Selina Santos, Mariam BG, thank you for watching. Ito po yung mga nakita ko. Marina Garcia, Karen Anchete, Mark Anthony Legisma, Miguel Malbar, Bural, sir, thank you for watching, Sarge. Mark Alcala, okay. The Pink Horse, okay. Thank you for watching. Min Umandap, Sabigan, May Belardo, Noli Nanson, Jen Carpio, okay. August Red, Jocelyn Valdez, Sienna Paras. Ayan po yung mga nakita ko dito. And pwede po kayo mag-ask ng questions. Ayan. So, aantayin ko po yung questions po ninyo. Ayan. Any question? Ako. Ayan. Magtanong po kayo. Ayan po. Magtanong po kayo.
Yung pong ano, yung pong ating ating link, okay? Isa-send po namin mamaya sa inyo, okay? Ayan, so ito na yung mga questions, ayan. Ilang days po, sir, lumabas ID ko? Okay? Ilang days po kaya, sir, lumabas ID ko o lalabas ang ID ko? Okay? Ang tanong ko po, anong ID po ang inaantay po ninyo? Kaka-join niyo lang po ba? Okay? I-ask nyo po dun sa sponsor po ninyo yung sa ID number po ninyo. Okay? Kung hinahantay nyo naman po, yung ID, yung credentials po ninyo, para sa in-applyan ninyong online TokTok operator. Okay? So, tama po ba ang pag-a-apply po ninyo? Okay? Yung mga credentials po ninyo. Usually, within 48 hours, ma-approve na po kayo, lalo na pag nag-attend na po kayo ng training. Pag hindi nyo po nagagawa yon, baka kailangan nyo pa po mag-attend. Okay? Saan po makukuha yung link? Okay? Ibibigay po ng inyong sponsor or i-chat nyo po kami mamaya, ibibigay po namin sa inyo yung link. Yung link po kahapon is the same link na gagamitin natin ngayon para sa ating training preview. Okay? Pwede po bang hindi nakapangalan sa rider yung ORCR pero may deed of sale? Pwede po. Pwede po yung deed of sale kapag second hand pong nabili ni rider yung motor. Ina-accept po yung deed of sale. Okay? Lalo na po kung duly notarized po yung deed of sale po ninyo. Okay? Ayan. Sir, how much po ang annual renewal ng TokTok operator? Actually, Sir Roel Guzman, wala pa po. Wala pa po sinasabi sa atin kung magkano po yung annual fee. Pero for sure, minimal lang po yan. Hindi po yung ganong kalaki. Okay? So, wala pa pong renewal fee. For now, libre po kasi 1 year yung ating pagiging operator. So, libre po yan for 1 year. So, 2022, mag-start na po yan. Ayan. Hello po, Ellen Dinsalan. Ayan, good evening. Arnel Katahan, watching from Qatar. Hello po. Ayan. Poland, sabi, sir, meron na ba tayong COD option sa TokTok app? Meron po. Meron po tayong COD option sa TokTok app, sa delivery service po natin. Kaya lang, ano po yan, maximum of 2,000 pesos lang po siya. Okay? Yung ating COD. Ayan. Hello kay Ma'am Lita Maranan, Marites Sonota, thank you for watching. Kasi question po, sabi ni Ma'am si Mau, sabi niya, what if po wala pa kami na provide the driver na mga insulated bag? Pwede ba yung then later na lang po kumita at saka naman bibigyan? Ano po? Pwede po ba yun then later on pag kumita na at saka namin bibigyan? Okay. Ma'am C, ang insulated bag po is sa rider po yun. Siya po yung bibili nun. Bibili niya po sa inyong operator. Now, kung wala pa siyang pambili ng insulated bag, sa ngayon po, pwede siyang gumamit po ng generic insulated bag. Okay? Hindi po kasi pwedeng bumiyahe yung ating rider na walang insulated bag man lang. Kasi saan po niya ilalagay yung ipapadeliver ng ating mga kliyente. Okay? Okay. Okay. Ann Bacani. Okay. Paano daw po health insurance ng rider sa operator po ba yun? Okay. Wala pong health insurance. Baka po accident insurance ang ibig nyo sabihin. Okay. Accident insurance. So accident insurance po, in a few days po ilalabas natin yung name. Nakausap po namin yung update kanina. Name ng insurance sa pwede yung pagbilhan para sa personal accident ng inyong rider. So, si operator po bibili nun. Meron po atang mga 50 pesos, 100 pesos, mga ganon. Okay? Na-covered na po siya. In case ma-accidente po siya. Okay? So, Ma'am Ann Bacani. And then, Jessica, pwede na rin po ba kaming mag-recruit sa mga provinces? Yes po. Okay, Jessica, Army, Kabilen, Gumiran, pwede na po. In fact, yung iba ginagawa na po nila yan. Nag-a-apply na sila as operator at nagre-recruit na rin po sila ng mga riders in preparation for our expansion. Kasi po, pag nag-announce na expansion, nako, unahan na po yan na magpa-approve. Okay? So, dapat ngayon pa lang agapan nyo na. Sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag. Ayan. So kay Ian Tony Garcia, sabi niya, sir, yung grupo ng riders, hindi siya naka-base sa area. Kaya may experience po kasi na ang layo ni rider sa pick-up
location. Okay, ganito po yan. Ang pagbubook po kasi, possible po kasi na malayo yung pick-up area. Kasi kung minsan, ang nagpapabook nasa Quezon City. Pero ang pick-up area niya na binigay, okay, kasi meron siyang binili or may siyang binili o may siyang ipapadala sa Muntinlupa. Possible po yun. Depende po sa nagpapabook yun kung nasaan po siya. Okay, now, discretion po ni rider kung tatanggapin niya po yung ganong bookings na malayo sa kanya or hindi. So, I suggest, excuse me po, I suggest yung booking po na tanggapin niya is yung malapit sa kanya. Okay po? Ayan, Christine Carrera, pwede po kami explain yung load wallet, hindi po kasi ako familiar. Ang load wallet po na sinasabi po natin, ito po yung gagamitin na load ng operator tsaka rider para makabiyahe po at makatanggap po sila ng booking. Okay? So, mamaya po, attend po kayo, Ma'am Christine Carrera, para po ma-explain po natin yung load. Ano? So, advance pong makukuha ni operator yung load, yung 7% dun sa load wallet pag nag-top up po siya ng 5,000 pesos. So, mamaya po, i-explain po natin ulit yun. Ano? Yung formula. Attend po kayo dun sa ating technical training preview. Mamaya mga 8:30 p.m. po, mag-start po yun. Ibibigay po namin sa inyo yung link. Okay? Or the same link kung na-attend na po yun yan dati. Okay. Saan po makukuha yung riders ng food na delivery nila? Okay. Sa ngayon po, wala pa po tayong affiliation sa mga merchants or food merchants. Malapit na po yan. Malapit na pong magkaroon ng affiliation dyan. For now, ang booking po ni rider ay ginabat po ng ating app. So, nanggagaling po yan sa mga deliveries. Pwedeng pagkain naman din po ipapa-deliver itong ating mga kliyente. Pero yung merchant na sinasabi nyo, like yung mga sikat na mga food chain or mga restaurant, hindi pa po yan sa atin applicable. Pero malapit na po. Ayan, i-work out na po yan. Hello, Ma'am Christy Alorde. Okay, sir, regarding franchise operator po, di ako maka-attend ng operator franchise seminar kasi wala po akong makitang link. Pwede po bang paki-provide? Yes po, okay? Mamaya po ipoprovide Able Luna, i-chat niyo po ako sa messenger ko, Rene Aison, okay? Ito po Rene Aison lang po, wala pong middle initial. I-chat niyo po ako, isi-send ko po yung link sa inyo. Okay? Dapat po sinisend po ng mga sponsors niyo. Dapat yan sa inyo. Okay? Okay, so same thing with Poland. Bibigyan ko po kayo. Okay, so good morning po sa inyong lahat. Ayan, still young bowler. Ayan. So, sir, paano kung wala po akong rider, may pinsan akong may online business, pwede ba ibigay yung TokTok link ko at i-download niya? Pwede po, Lia Santomin, ang gawin niyo po, kikita po kayo ng 3% sa lahat na may papa-deliver niya. Ang gawin niyo po, you ask your pinsan, okay, na nag-online, sabihin mo, pinsan, i-download mo itong app na to at dito ka na pa-deliver. And pinsan, don't forget to write my referral code. Kasi hindi aandar yan. Sabihin mo na, hindi aandar yan pag walang referral code. Para ilagay niya. Pag nilagay niya, every time magpabook siya, kikita ka 3% sa mga deliveries niya. Ganun po ang gawin niyo. Ma'am Lia Santomin. Ayan. Okay, so, sir, paano po pag ang driver na nag-a-apply is hindi po nakapangalan sa kanya ang motor pero may deed of sale? Ayan, nasagot po natin to kanina ulit din, sagutin din po natin. Pwede po yung deed of sale, okay? Lalo na pag second hand niya pong nabili ang motor. Pwede po yun. At ang motor po na kailangan is at least 110cc. Take note 110cc ang motor na kailangan. And then, ang edad ng motor, brand new or 3 years old. Hanggang 3 years old. Okay? So, why I can't share po? Ano po yung gusto nyo i-share, Ma'am Marivic Villagracia? Okay? Ano po yung gusto nyo i-share? Ayan. Okay. Kaka-join ko lang po, sir. Ayun, kung kaka-join mo lang po, nako, baka hindi po kayo, hingin nyo po yung ID number nyo sa inyong sponsor, sa inyong offline. Siya po yung magbibigay niyan kasi encode po niya kayo. Okay? Paano kung magka-problema ang rider, sino po sasagot? Depende po kung anong problema niya. Like for example, kung problema niya po sa
sa pagmamaneho niya, pag-ride niya, no? At nakabangga po siya, kung yun po yung tinatanong po ninyo na nagka-problema. Kaya nga po, kailangan kuhanan natin sila ng accident insurance para anuman po mangyari sa kanila, protected po sila. Okay? Bakit po minsan may lumalabas na error sa TokTok shop link ko? Okay? So, ipacheck po natin pag may nakita po kayong ganito. Okay? Kasi rare na po nangyayari ito kasi may nakorek na po ito. Baka last week pa po ito. Pero kung ngayon lang, ang gawin nyo po, i-capture nyo po, i-screenshot nyo po yun and then i-send nyo po sa akin o sa amin para mapa-assist po para mapa-check po natin yung account po ninyo. Ma'am Pati Palilio. Okay? Ayan. Rolando Reyes. Sabi niya, Sir Rene, magkaroon ba ng food pick-up from restaurant, Jollibee, Kentucky Fried Chicken? Yes po, magkakaroon po yan. Soon, magkakaroon po yan. Don't worry. Okay, doon na po kayo matataranta sa mga bookings natin. Okay? Link po ng TokTok Operator Training, sir. Mamaya po, isi-send po namin sa inyo. I-chat niyo po kami. Fatima Balingit Bedra, bakit po di po ma-open ng Huawei ang Rider app? Naka-on naman ang GPS pero sa Speedy dati nagagamit naman niya ang cell niya. Now, depende po kasi sa capacity ng cellphone, ano? Pero baka naman po hindi naman po sa totoo lang, hindi naman po namimili ng cellphone yung ating app, ano? Hindi naman po siya namimili. I-try lang po niyang i-check mabuti, try niya pong i-check mabuti yung kanyang cellphone, yung settings niya. Baka meron siyang app na naka-restrict o nire-restrict yung app na yon. Okay, check niya po yung location. Ayan, sobrang bilis na ng ating mga questions. Ayan, nasa dulo na, okay? So ayan, tingnan natin sa dulo. Sir, pag may bumili po sa Shoplink ko, paano magagamit ang TokTok delivery ko? Okay, lalo na po pag delivery ng freebies ng downline ko. Okay, ang freebies po, ang mangyayari po sa freebies, automatic po yan, dinideliver na po yan. Dinideliver na po yan ni JC, yung mga freebies natin, using TokTok. Okay? Now, kung ang mangyayari sa Ruel Guzman, ganito, ipa-deliver nyo po sa inyo. Kunyari, pa-deliver nyo po muna sa inyo and then i-deliver nyo using your TokTok, pwede po. Okay ka lang, madodoble lang po yung inyong mga kliyente sa delivery fee. So, yun. Yung Shoplink, yung Shoplink naman po kasi automatic naman po nagbibigay po niyan at magde-deliver niyan kasi si JC na o yung JCW na. Okay? So, ayun. Pwede po bang maging rider kung hiram lang ang motor? Pwede po, Pwede po, maski hiram lang. Basta ngayon po, medyo nagluwag tayo. Kailangan nyo lang po ng authorization letter doon sa may-ari ng motor. Ipanotaryo nyo po yun or mas maganda, special power of attorney, mga ganon. Sir, pwede po ba mag-withdraw sa pagiging pinsan ko ang mobile number na na-register ko kasi abroad ako and ginamit ko initially yung number niya then she decided to get an account. Gumamit na lang po ng ibang number, ma'am. Cellphone lang naman yon or SIM lang naman yon. Gamit na lang po ng ibang number kasi taken na po yun. Na-register na po sa account po natin yun. Okay? So, recorded po ba ito? Okay. Pwede po yung attenan ulit bukas. Ayan. Kasi everyday naman po to Monday to Saturday. Okay? 7 p.m. Sir, saan po namin makikita yung transaction history ng lahat ng gumamit ng reference code? Real time po ba makikita? Hindi po, Yung reference code ninyo, yung 3% po ninyo, ay makikita po yan, yung income po ninyo na yan, makikita po yan doon sa inyong JC portal kung saan po kayo unang in-encode ng sponsor nyo. So, meron po kayong username and password doon, i-open nyo po yun, makikita nyo po yung mga 3% po ninyo. Galing po sa referral code po ninyo o yung delivery link. Okay? Meron po bang recommended insurance? Antayin niyo po yung recommended insurance. In a few days na lang, promise po, nakausap lang po namin kanina yung humahawak. Sabi niya, in a few days, bibigay na po namin yung pangalan para may tatawagan na po kayo. Cebu and Davao, okay na po ba mag-hire ng riders? Sugar Bascos, pwede na po, mag-start na po kayo mag-hire o magpa-hire ng
ng mga riders po ninyo, Cebu and Davao, kasi malay mo, okay, i-expand na po natin dyan, mga ilang araw na lang po. Antayin po yung announcement nila, boss. Leia Santos, okay, sir, pwede po bang mag-withdraw ng pagiging, nasagot natin ito kanina. JC Sir Cruz de Guzman, sir, paano po kung gustong maging operator, nasa Bulacan po ang province ko? Okay lang po, maski nasaan pa po kayo lupalop ng Pilipinas, pwede po kayo maging operator. At yung mga riders nyo, pwedeng nasa Manila as of now. Okay, Joy Tamura, okay, pwede, paano po kung ang isang rider na iba po ang name ng operator na siya ang nag-fill up? Meron na po siyang email verification pero yung nakalagay po sa link ng RAL ay wala naman daw siya. Okay, kaya dapat po ganito gawin nyo para maiwasan po yung problem na ganito. No? Hayaan nyo po sila ang mag-fill up ng kanilang application form sa inyong RAL. Ang trabaho nyo lang po bilang operator, ibigay po yung rider's application link sa kanila at sila po'y bahalang mag-fill up. Take note, tip. Kapag yung tao o rider hindi marunong mag-fill up ng application, paano po siya mag-a-accept ng mga bookings, paano po siya mag-navigate kung pag-fill up po lamang ay hindi niya po alam at hindi niya po magawa at hindi niya po ma-perfect or ma-correct. Okay? So, lalo na po ngayon, okay na po yung apps natin. Wala na pong problem. Okay? So, sana magkaisa tayo sa one policy, sa perks ng bonuses ng riders. Ang riders po ang nagde-demand ng incentives. Okay, kapag po ang riders demanding, huwag niyo pong tanggapin. Simple as that. Kapag demanding po yung riders, huwag niyo tanggapin, huwag niyo pansinin. Ilagay niyo sa pending, i-block po ninyo. Karapatan niyo po yun, operator po kayo. In fact, ang nire-require lang po nung tok-tok, kuhanan niyo po sila ng accident insurance. Yun lang po. Kapag po demanding sila, di sila na maging operator. Okay. Sir, bakit po nagre-red yung entries pag nag-a-apply si rider? Kailan po nangyari ito? Kas Agbayani. Okay? Alam ko po na ano na po namin to, na address na po namin to. Kailangan po natin ng screenshot na nangyari pa to. Isang possible reason, ganito po, Kas Agbayani. Ang mga browser po kasi, like Google Chrome, yung mga Safari, gano'n, meron po silang autofill. Ibig sabihin, pag mag-fill up ka, meron silang nilalagay doon na autofill para may guide ka kung anong ilalagay mo. Okay, ang gawin nyo po, mag-clear cache po kayo. Or clear cache. O cache or cache. Okay, and then, try nyo po ulit i-refresh para at least matanggal po yung autofill. So, yun po nagiging problem yung autofill. Okay? Autofill. And then, pwede po bang gumamit ng ibang insulated bag yung rider? Wag lang pong ibang pangalan ng delivery service. Pwede pong generic o walang tatak muna as of now. Temporary, pwede niyang gamitin. Okay? Wag lang pong mag-deliver ng tok-tok ka pero okay, yung green na insulated bag ang gamit mo. Okay? So pangit po 'yon. Need po ba bagong motorcycle dito? Kung 3 years old, dumalabas, 2018 model lang ang tinatanggap ng tok-tok, which is mahirap 'yon. May purpose po tayo kung bakit 3 years old, okay, para po swabe ang pagbiyahe, para walang aberya. Okay, yun po yung pinaka-purpose natin. Hindi po natin gustong pahirapan yung mga tao. Pero ang purpose po natin para yung hindi magka-aberya yung delivery po natin. Okay? At saka dapat po 110cc pataas yung ating motor. Ayan. Magkano po ang minimum top upload ni rider? 100 na lang po ba? Okay, pwede po. Ang minimum top upload actually is 500. Then, so sa una, and then sa susunod, pwede kung request lang niya 100 lang po i-load po ninyo. Pwede po yun. Pero una, minimum po is 500 pesos. Kasi kung 100 lang, baka makadalawang biyahe lang yan, ubus na, magpapaload ulit. Kaya po 500 po nire-require muna natin. Paano po namin malalaman kung naka-attend na ng rider orientation ang applicant? Samahan niyo po. Okay? So, mag-attend ka ng ganito, samahan nyo para ma-check po ninyo. Okay? Para malaman nyo kung nag-attend po siya or hindi.
Okay? Now, hindi naman po siya papasa as rider kapag hindi po siya nag-attend kasi nag-check po ng attendance yung aming mga officers po dito sa mga nag-attend para check po nila yung mga applicants para pinapasa po nila. Isa pong way yun para ipasa namin yung rider o yung operator sa pag-attend po ng training. Okay? Ayan. So, paano po if di kami makahanap ng driver, kailangan din po ba namin na mag-load wallet? Hindi po. Kung wala po kayong rider, wag po muna kayo mag-load. Kasi wala pa naman kayong papasahan, wala pang biyahe. Wag po muna. Okay? So, tingnan natin sa huli ulit kasi nagpapatong-patong na. Ayan. Sa huli, ayan. Sir, okay, may direct contact email po ba ang TokTok for escalation po? Medyo matagal na po reply email. Okay? 1 month na po. Kattong, ano po yung inyong concern? I-send nyo po sa amin para matulungan namin kayo. Send nyo po sa akin sa aking messenger, okay? Pag hindi po pinaalis, sasabihin doon, wala daw po top up sa kanila. Ano to? Manilin Bondok. Baka ito yung baka ito yung mga riders sa GCW tsaka ano. May pila po kasi doon, ma'am. Pumila po yung rider po ninyo. Pipila po sila doon para makareceive po sila. Kasi first come, first serve po yun. Okay? Para hindi po magulo. Okay? Para maiwasan na rin po yung sinasabi nilang auto-click. Okay? Paano po yung rider na sinasabi freelance siya? Pwede daw po siya sa lahat like Food Panda and Grab, etc. Tanggapin operator, may apply siya. Now, freelance, wag na po. Pag ganun na po yung tao, ganun na po yung rider, ano na po yun? May attitude na po yun, sweetik na po yun. So, pwede naman siyang maging rider sa lahat. Pero siyempre, pag sa atin po, okay, sa atin siya nag-deliver, dapat yung uniform natin gagamitin, yung tok-tok natin na bag na gagamitin pag dandyan na. Okay? Ma'am C, paano po namin makukuha yung kikitain namin 7%? I-remit ba sa amin ni rider o binabawas namin sa top up? Ganito po yan. Yung 7% po ninyo, actually, advance nyo na pong nakuha yon. Pag nag-top up ka kasi ng 5,000 po, initial top up po ng 5,000, okay, papasok po sa inyo hindi 5,000 load wallet, kundi 6,750. So therefore, advance mo nang nakuha. Para maging cash ulit yon na mahawakan mo na cash, isi-send mo ngayon yung amount na yon na paunti-unti sa mga riders mo. At yung riders mo, before mo sendan ng load, pabayad mo muna sa kanya yung load. Okay? Para hindi mahirap maningil. Bayad muna. Okay? So, ganun po. Cash basis po, bayad muna. It's either idaan niya sa inyo, puntahan ka, or GCash niya. Papasok po sa inyo, hindi 5,000 load wallet, kundi 6,750. Okay, sana po maayos ang pick-up point ng mga riders. Nasa Caloocan si rider, ang pick-up point niya sa Mandaluyong. Okay, depende po kasi ito, Sir Kelvin Dalida, depende po kasi ito sa mga nagpapabook. May magpapabook po kasi hindi siya mismo yung yung kunyari nagpapabook ako. Pwede po yung pa-pick up yung dun sa Mandaluyong maski nasa Pasig ako. Pwede po yun. Depende po kasi sa nagpapabook yan, sir. Okay? Okay, sana po maayos ang pick-up point ng mga riders. Pwede ba sa operator ang gamit na 5 years below na motor? 3 years old po na motor ang kailangan, sir. Depende po kasi ito sa... Sir, paano nakukuha namin yung 100 riders and yet may mga pasaway na riders? Posible ba itong i-delete? Possible po. Okay, ganito pong gawin nyo. As of now, ang ina-advise po is i-block nyo po yung rider and then hayaan nyo pong dumaan yung 30 days at kusa pong mabubura yan sa inyo. Okay? Kusa po yung mabubura. Yun po yung i-advise sa amin ng developer. Okay, so... old po na motor ang kailangan. Sir, for registration na operator, di po ako makaregister kasi nasa Spain po ako. Spain address ang nakalagay sa GC account ko. Okay? Pwede po gawin, sir, kung nasa Spain kayo, gusto nyo maging tok-tok operator, ang kailangan nyo lang po, it doesn't matter kung ano po yung address nyo, no? Pwede po kayong gumamit ng address nyo sa Pilipinas o yung address nyo dito sa kaibigan nyo na magmamanage po ng inyong,
Sir, for registration Tok account. Kasi mag-iba po yung sa JC account po natin na address. Okay? Pag nag-register po kasi kayo sa ating TokTok operator, being TokTok operator, kung ano po yung address na ilalagay nyo doon, yun na yun. Okay? Pwede po magkaiba sa address nyo dun sa JC account. Pwede po yun. Pwede po kayo Sir Melvin magpali. Okay? Saan po magpapaload ng wallet? Neriza, Reynante, okay? Diernos, okay? Ma'am, sa operator po, as operator, meron po kayong operator username and password. Mag-login lang po kayo, makikita nyo sa portal, okay, sa dashboard nyo, tap upload. Doon po kayo magpapaload. Okay, hindi po kayo magpapaload sa tindahan kasi ibang load po yun. Ano? Doon sa portal nyo po, doon po kayo magpapaload. Ang pambabayad po sa load ninyo, okay, through GCash, through JC Wallet, or through credit card or debit card. Pwede rin over the counter, kaya lang it takes time po yun, mga 24 hours po yun. And take note, sa pagbabayad nyo po, upload po ninyo, i-include nyo po yung gateway fee. Ano? Include nyo po yun. Yung iba po kasi nagkakaproblema sila, bakit ang tagal dumating load nila. Wala po talagang dadating na load kung mali po ang amount na nilagay nyo. Hindi po pwedeng sobra, hindi po pwedeng kulang, dapat po exact amount po. Kung 5,025 yan, 5,025 po dapat bayaran nyo. Okay? Pag mali po yung amount, nako, malaking problema po yun. Tatawag pa po kayo sa ating accounting at it takes time po before nyo ma-receive yung load. Okay? Again, gaano po katagal? Sinagot ko na po ito kanina lang. Sir Alvin Ray Hipolito. Sagutin ko po ulit. Ganito yan. Mabilis lang po ang mag-top upload. Okay? Basta gamitin nyo po yung sa load wallet nyo sa JC. Okay? Almost in 20 minutes nandyan na. Using credit card and debit card. Okay? Halos real time po yan. At saka GCash. Halos real time po yan. Okay? Ganun po kadali. Madali lang po. Madali lang siya. Kaya lang dapat tama yung amount para hindi po siya mag-pending. Okay? So nawala ulit ang ating mga questions sa dulo. Ayan. Sir, paano po namin register kung saan po namin ipapasa ang mga documents ng riders namin para maging legit na TokTok riders? Adrian Altar. Okay? So, kung ikaw ay operator na, dapat alam mo na po ito since parang hindi ka pa operator. Sasagutin ko na rin po. Ito po, ano? Kayo po ang magbibigay ng riders application link at ikiklik po nila yon at sila po ay mag-register online. Okay? Online po sila magre-register. And then, makikita nyo po yun at kayo po mismo na operator, kayo po ang mag-a-approve sa inyong mga riders. Makikita nyo po yun sa portal po ninyo, kayo po mag-a-approve. Okay po? Ayun. So, saan? Sa portal nyo po makikita yung registration ni rider, no? Yung link. Ayan, so Sir Rene, saan po kami makakakuha ng certification ni TokTok as operator for documentation? Meron naman po kayong in fact, meron po kayong manual as operator, meron po yan kayong renewal fee na binabayaran every year. So meron po kayong contract dyan. Okay? Nandyan po yan sa portal po ninyo. Sa ngayon, hindi pa po siya downloadable, ano? Hindi pa po siya downloadable, pero soon madadownload na po yan kasi ina-add pa po yung mga iba pang mga importanteng bagay sa inyong portal, ano, at saka yung sa inyong manual. Okay, La Lorja Arcangel, okay, or Kia, pwede bang mag-top up ang rider sa office kahit meron siyang operator? Una po, hindi. Hindi po pwedeng mag-top up ang riders na may operator dun sa office. Kasi po, ang pagta-top up po sa operator lang. Okay? Not unless direct ka sa company na rider. So, hindi rin po kaagad-agad papayagan. Okay? Hindi po kaagad papayagan na makapag-top upload. Okay? Yung mga riders kapag meron silang operator. Okay? Not unless yung operator niya tumawag sa TokTok mismo at sabihin niya, okay, pinapayagan ko yung rider ko kasi nagka-problema ako, hindi pa ako makakapagpa-top up ngayon. Pwede po yun. Or, nawala na yung operator. Kunyari, wala na operator, di na makita, ilang araw na hindi
contact, emergency, kailangan niyang bumiyahe, so, pwede po yun. Pero, for no reason, hindi po makapag-top upload po ang mga riders sa TokTok mismo. Okay? Saan po makakuha? Yan, nasagot na natin yan. Paano magkaroon ng TokTok Rider ID? Okay? Paano po? Ganito po, working na po ngayon yan. Ang rider po kasi natin, meron silang QR code. I-scan lang po niya yung QR code using other cellphone, lalabas po yung ID. Ipaprint niya yun na po yung pinaka-ID niya. And then, meron po kaming pinapagawa ngayon na ID para yung sa developer para po may send na lang po, wala ng QR code, may send na lang po sa ating mga operator at rider para mapaprint na po nila. Okay? Sir, paano po maging TokTok operator? May link na po ba ako? May link na po ako ng TokTok? Una po, dapat bumili po kayo ng package para maging TokTok operator po kayo. Once pagbili niyo po ng package, kagaya nung sinabi ko sa orientation kanina, i-encode po kayo ng iyong sponsor. Pag na-encode po kayo, dun pa lang kayo makakapag-apply as operator. Antonet. Okay? Okay? Magkano po makukuha per successful delivery ng rider po? Okay? As operator, 7% po yung kita nyo sa bawat successful delivery. Na advance nyo lang nakukuha pag top upload nyo pa lang. Okay po? 3% naman kapag online franchisee ka lang at hindi ka operator. Alright. So, sir, ask ko lang po, ilang operator po ba ang needed natin? Kasi po, baka lahat puro na operator na pagdating ng araw. Okay. Sa ngayon, sir, kukunti pa lang yung operator natin. So, dapat marami pa para at least maraming makuhang rider. Then, pag nagkaroon na po yan ng madami, makikita naman na sa system natin yan, doon po nila ititigil na yan. Kasi po, sa ngayon, since bago pa lang launch ito, kukunti pa lang. So, don't worry. Okay? Yung promo po natin, matitigil din po yun. Doon sa mga naghahangad na ma-stop na po yung promo. Matitigil po yun at lalaki po yun. Kaya maswerte po kayo ngayon na 16,888 lamang po binayaran nyo, pwede na po kayong maging online TokTok operator. Okay po? So, don't worry po. Matatapos din po yan. Saan po kayo makakakuha? Paulit-ulit yun. So, next, paano makakasahod sa mga rider? Okay? Okay, so every successful delivery po ni rider is meron siyang 80% sa delivery fee. Yun po yung kita ni rider. Sir, sabi po ng upline namin, bawal daw po ang Rusi na brand ng motor. Pero chinek ko po, okay, sa registration form ng TokTok Rider, may Rusi po na list option. Okay, maniwala po kayo sa amin na nag-o-orient at nagta-training. Okay? Yun pong requirement po namin ang sundin po ninyo. Okay? Jai Pakingan. Ayan. Confirm ko lang po, sir, may year model requirement. Ayan, nasagot na po natin. So, ladies and gentlemen, karamihan po ng mga tanong po ninyo ay nasagot na po namin. Kung may mga concern po kayo na talagang urgent, chat nyo na lang po sa amin. And see you later po, 8:30. 8:30 mag-start na po si Sir ADJ sa ating TokTok training preview. Okay? So maraming salamat po. Okay? See you tomorrow at see you later. God bless po sa inyong lahat.